Ang Pangulo ng Bansa A ay nagsimulang magpahayag ng paparating na sakuna na tatama sa kanilang bansa. Dahil wala silang ibang magawa, pinayuhan niya ang mga tao na huwag mawala ng pag-asa para mabuhay. Habang silang ay papalapit na sa isang gusali, bigla siyang pinigilan ng isang tao. Nagulat silang dahil nagawa siyang hawakan ng taong iyon. Si Zio, na naroon din, ay inatake ni Jiang Xi. Sa isang iglap, napabagsak niya si Zio ng madali. Nang makita ni Jiang Xi si zombie, bigla siya nang nakaramdam ng excitement dahil naramdaman niya na pareho sila ng aura. Nagulat silang sa biglang pagdating ni zombie. Ngunit kaagad na inutusan ni zombie silang na lumikas at iligtas ang mga tao sa kanilang lungsod dahil siya na ang haharap kay Jiang Xi. Hindi na nagatubili silang at agad na umalis sa lugar. Samantala inutusan ni Jiang Xi si zombie na patayin ang lahat ng tao sa lungsod, dahil akala niya na si zombie ay isang ordinaryong zombie lamang. Habang nalilito si Blackie kung sino ang susundin dahil sa sandaling ito sila'y nasa alang-inang sitwasyon. Sinabi naman ni Agoo kay Blackie na ang kanilang buhay ay nakasalalay sa kanyang magiging desisyon. Ngunit nang iniutos ni zombie sa lahat na ilikas ang mga tao, agad na naramdaman ni Blackie na siya ang kanilang boss kaya hindi na sila nag-aksaya ng oras at ginawa na ang utos. Dahil naramdaman din nila sa kanilang loob na tama lang na sundin ang utos ni zombie na ilikas ang mga tao. Nakita ni Jiang Xi na interesante ito dahil ang kapwa niya kalahi ay lalaban sa kanya. Hindi na nagpatumpik-tampot pa si Jiang Xi at sumugod na ng buong lakas. Dahil sa lakas ng impact, nagulat ang mga mamamayan. Akala nila tapos na si zombie, pero nang idilat nila ang kanilang mga mata, hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Napigilan ni zombie ang atake ni Jiang Xi gamit lamang ang kanyang isang kamay at hindi siya naapektuhan ng atake nito. Sa pagkakita nito, nabigla sila at napatanong kung gaano kalakas si zombie. Samantala si Jiang Xi ay labis din na nagulat nang makita niyang napigilan ni zombie ang kanyang atake gamit lamang ang isang kamay. Kasunod nito ay biglang hinawakan ni zombie ang mukha ni Jiang Xi at inihampas ito sa lupa. Pagkatapos ay itinapon niya si Jiang Xi at sa sobrang lakas ay tumagos pa ito sa mga gusali. Sa wakas, nakatagpo si Jiang Xi ng kalaban na kasing lakas niya. Wala namang ideya ang mga tao kung sino si zombie, pero ang tanging alam nila ay ang kaharap niya ay isang mamamatay tao. Matapos tumalsik si Jiang Xi patungo sa kabilang bahagi ng lungsod ay sinusubukan niyang ibalanse ang kanyang katawan, ngunit naroon na si zombie sa harap niya at muling nagsagawa ng pag-atake. At matapos nga niyang suntukin ito sa kanyang sikmura ay biglang nag-transform si zombie sa kanyang pangalawang anyo para palakasin ang kanyang mga atake. Nagulat naman ang mga tao nang makita ang tunay na anyo ni zombie. Sa sandaling ito ay ginamit ni zombie ang kanyang rage form para itaas pa ang laban dahil hindi niya minamaliit si Jiang Xi. Dahil sa lakas, naihagi si Jiang Xi sa kalangitan. Lalo pang na-excite si zombie dahil si Jiang Xi ay nasa himpapawid na kaya ginamit niya ang kanyang gravitational force para pigilan ito. Ngayon, naabot na ni Jiang Xi ang kalawakan habang naghahanda si zombie ng isang malakas na atake. Sa wakas, naging sabik si Jiang Xi dahil natagpuan niya ang isang kalaban na kapantay niya. Nagtaka ang mga mamamayan kung sino itong taong nakasuot ng unipormeng pangmilitar. Samantala, si Blackie at ang iba pa ay nagsimulang ilikas ang mga tao. Biglang naalala ng isang mamamayan na si zombie ay ang bodyguard ng Pangulo ng Bansa A at kapitan ng pangalawang fleet ng bansa. Nagulat ang mga mamamahayag nang makita ang isang mandirigma mula sa bansa A na nakikipaglaban kay Jiang Xi sa isang one-on-one na laban. Kasabay nito ay biglang sumugod si Jiang Xi pabalik sa lupa. Hindi na nagpatumpik-tampot pa si zombie at sinugod din si Jiang Xi. Habang nabalot pa si Jiang Xi ng apoy matapos niyang tumagos sa ozone layer, ay biglang nagkatagpo sila ni zombie at parehong naghahanda para sa isa pang atake. Nagsimula ng kabahan ng mga tao dahil ang dalawang halimaw ay maglalaban na. Kasunod nito ay sabay na naglanding ang suntok ni zombie at ni Jiang Xi sa mukha ng isa't isa. Dahil sa impact, parehong napaatras ang dalawa. Nagsimula namang mangamba ang mga taong nanunood nang makita ito. Ngunit hindi pa tapos si Jiang Xi, gayon din si zombie.
Kaya muli silang nagpakawala ng malalakas na suntok. Dahil sa lakas, nagdulot ito ng matinding impact na hindi karaniwan. Ang puwersa ng impact ay sumira ng maraming gusali sa lungsod. Nadamay din si Varmint dahil nawasak din ang gusali na pinagtatalyan sa kanya, kaya sa sandaling ito ay wala na siyang magawa kundi umiyak na lang sa kamalasang kanyang dinaranas. Namangha naman ang mga mamamayan sa kanilang nasaksihan. Samantala, habang abala ang pinuno ng departamento sa pag-iisip at pag-oobserba sa isla, nagduda siya sa isla na ito kaya iniutos niyang atakihin ito. Nang narinig naman ito ni Violet ay agad siyang pumayag na pumunta doon. Habang ang assistant at ang Ancient One ay abala sa panunood kay Jiangxi na duminahin ang sangkatauhan, abala din si Professor Fei sa pag-oobserba sa labas. Sa kabilang banda nagsimulang mapagtanto ng mga tao kung sino si Zombie nang makita nila siya. Dahan-dahan nilang naalala na si Zombie ay ang bodyguard ng Pangulo ng Country A. Ngunit habang pinapanood nila siya, nalilito pa rin sila sa isang bagay. Nagtataka sila kung patuloy bang nagbabago ang anyo ni Zombie habang lumalaban kay Jiangxi. Sa kasalukuyan, ang katawan ni Jiangxi ay nagkaroon ng malaking butas dahil sa ginawang atake ni Zombie. Kaya kahit na nagbabago ang anyo ni Zombie, hindi na nila ito pinansin, at sa halip ay itinuring nila siyang bayani dahil tinutulungan niya ang sangkatauhan na labanan ang halimaw na si Jiangxi. Habang puno pa ng kagalakan ng mga tao sa dalawang rehiyon, tinanong ni Zombie si Jiangxi sa sinabi nito na pareho sila. Ngunit sinabi din niya na ang pagkakaiba nila ay siya ay wala pang karanasan. Matapos sabihin ito ay bigla na lang may isang maliwanag na purple na atake na papalapit kay Zombie. Ngunit nang tatama na ito sa kanya agad niyang binago ang direksyon nito patungo sa kalangitan upang maiwasan ang anumang pinsala. Kasunod nito ay sumabog ito sa malayong bahagi ng mundo at nagdulot lamang ng kaunting pinsala. Nang makita naman ito ay nagsimulang magtaka ang mga tao kung basta na lang bang nakakapagpakawala ng nuclear bomb ang mga ito. Napatanong din sila kung ito ba ay kayang gawin din ng isang normal na tao. Ngunit sa kabila ng pagkalito nilang ito ang tanging alam nila ay ginawa lang nila iyon ng ganoon kadali. Habang naglalakad si Zombie patungo kay Jiangxi ay muling nag-transform ito sa isang bagong anyo. Nang makita ito, muling nagtataka ang mga tao sa kakayahan niyang ito. Pagkatapos nito, nagsimula ang sunod-sunod na palitan ng mga atake sa buong lungsod. Nakatama si Zombie ng isang malakas na suntok kay Jiangxi, ngunit hindi nagatubili si Jiangxi na gawin din ang pareho sa kanya. Paulit-ulit silang nagpapalitan ng mga suntok, ngunit bigla sa halip na kamao, ginamit ni Jiangxi ang kanyang daliri para pigilan ang suntok ni Zombie. Dahil dito, nalito si Zombie sa kung ano ang balak gawin ni Jiangxi. Ngunit nang tingnan niya ito ay napansin niya na nag-transform na si Jiangxi at nagsimulang mag-ipon ng enerhiya sa kanyang kamay. Hindi naman handa si Zombie para dito kaya tinamaan siya ni Jiangxi ng kanyang atake. Matapos masaksihan ito ay muling natakot ang mga tao sa lungsod, habang kalahati naman ng katawan ni Zombie ay naglaho dahil tama ng atake ni Jiangxi. Pagkatapos nito, nagpakawala pa ng isa pang atake si Jiangxi patungo kay Zombie. Nang makita ito ng Ancient One at ng Assistant, naging masaya sila dahil iniisip nila na matagumpay na nilang natalo si Zombie. Naisip ng Ancient One na inatake ni Jiangxi si Zombie upang pigilan ang ulo nito na muling tumubo at tuluyan siyang maglaho sa ere. Nang maglaho naman ang usok, ang mga gusali sa lungsod ay nabutas kasama si Zombie. Naging balisa naman ang mga tao sa lungsod dahil ang katawan ni Zombie ay na-disintegrate at wala nang natira. Samantala, nagdiriwang na ang Ancient One at ang Assistant sa kanilang tagumpay laban kay Zombie. Sinabi pa ng Ancient One na dahil sa pagpapakitang gilas ni Zombie ay hindi na niya nagawang makapag-transform sa kanyang mas malakas na anyo bago siya tuluyang nabura sa mundong ito. Dahil naman sa nangyari ay nawalan na ng pag-asa ang mga tao dahil ang kanilang bayani ay natalo ng biglaan. Gayunpaman, ang mga selula ni Zombie na kailangang palakihin ng milyong beses para makita ay nagkalat sa buong lungsod. Bawat selula ay nagsimulang mag-fuse. Ang mga gene ni Zombie ay nagsimulang mag-regenerate ng dahan-dahan. Nagulat ang Ancient One nang makita ito. Ang kamay ni Zombie ay muling nabuo,
at sumunod na nabuo ay ang kanyang mga muscles. Pagkatapos, tuluyan nang nagmaterialize si Zombie at muling nabuhay, ngunit sa pagkakataong ito, kahawig na niya ang Colossal Titan mula sa asterisk Attack on Titan. Nagulat ang mga tao nang makita si Zombie na muling nabuhay matapos siyang madisintegrate. Hindi makapaniwala ang mga tao sa kanilang nakita at nagsimulang magduda kung tao pa ba siya. Wala silang ideya na si Zombie ay totoong isang zombie at hindi sa pangalan lang. Sa wakas, ginamit na ni Zombie ang kanyang panghuling anyo para labanan si Jiang Xi. Ngunit tumayo lang si Jiang Xi at pinanood siya dahil sa wakas ay nakatagpo na siya ng isang kalaban na kasing lakas niya. Nagsawa na si Zombie sa mga laro ni Jiang Xi at nais nang tapusin ang laban na ito sa lalong madaling panahon. Nang makita naman ng mga tao ang panghuling anyo na ito ni Zombie, nagsimula nilang mapansin na tila pamilyar ito. Hindi naman makapaniwala ang Ancient One at Assistant kung paano nagawa ni Zombie na muling mabuo pagkatapos madisintegrate. Sa sandali namang malapit nang mabuo ang mukha ni Zombie, at makita ng mga tao ang kanyang mukha, napagtanto nilang siya ang taong ipinakita ng Ancient One kanina. Nagsimulang magpanik ang mga tao nang mapagtanto nila ito, at nagsimula silang mag-isip kung paano sila maliligtas kung parehong halimaw na gustong magwasak sa sibilisasyon ng tao ang dalawang ito. Habang iniisip pa ng mga tao kung sino pa ang maaaring magligtas sa kanila laban sa dalawang halimaw na ito, ay mapapansin na hindi lamang ang kanyang katawan ang nabuo, maging ang kanyang pantalon ay nag-regenerate din upang hindi maipakita ang kanyang maselang bahagi. Samantala, nagmamadaling umalis sina Lanky at Violet dahil sinabi ng ministro na nasa isla si Dr. Faye at malamang na siya ang nasa likod ng nakapangingilabot na robot na ito. Samantala bumaba na si Zombie matapos muling mabuo at handa ng muling harapin ang si Jiang Xi upang ipakita ang kanilang dominasyon, habang kinakabahan pa ang mga tao sa posibleng mangyari, ay biglang sumugod si Zombie kay Jiang Xi na may matinding intensyon na pumatay. Bagamat naiwasan ni Jiang Xi ang una niyang atake, ay nagawa namang makapagsagawa ulit ng isa pang atake si Zombie na tumama sa kanyang sikmura. Nagsimulang magpanik ang mga tao sa kanilang nakita, dahil isang malakas na pagsabog ng puwersa ang tumagos sa lupa dahil sa impact, at nawasak ang lungsod dahil sa malakas na atake ni Zombie. Hindi na makalaban si Jiang Xi dahil sa sobrang lakas nito, at nakarating pa siya sa buwan. Hindi pa natapos doon, dahil tumagos pa si Jiang Xi sa Mars at napahinto lang nang makarating siya sa Saturn. Nagulat ang mga tao sa layo ng kanyang narating. Maging ang babaeng may puting buhok ay napapatanong kung ang mga ito ba talaga ay mga buhay pang nilalang, dahil sa matinding lakas na ipinapakita nila. Samantala pinaninud lang siya ni Zombie mula sa Earth, ngunit sa huli ay napagpasyahan niyang habulin siya. Matapos makarating sa kinaroroonan nito ay muling inatake ni Zombie si Jiang Xi kahit nasa kalawakan sila dahil hindi pa siya tapos kanya. Nagulat si Jiang Xi nang matanto niyang nasa harap niya muli si Zombie, kaya't muli siyang tinamaan ni Zombie at muling bumaon sa isa pang planeta. Sinabi naman ng babaeng may puting buhok sa kanyang kasama na umalis na sila agad sa nakapangingilabot na lugar na ito dahil kung magpapatuloy pa ito, siguradong mamamatay na sila. Samantala, si Zombie at si Jiang Xi ay naghabulan sa paligid ng Saturn. Gayunpaman, nang akmang tatamaan na ni Zombie si Jiang Xi muli, bigla na lang itong nag-teleport kung saan, kaya't nagsimulang mag-isip si Zombie kung nasaan siya. Ngunit agad niyang nalaman kung saan pupunta si Jiang Xi. Sa sandaling ito ay bumalik si Jiang Xi sa Earth upang samantalahin ang sitwasyon. Nagulat si Ni nang makita ang dalawang halimaw sa paligid niya. Bumalik na din pala si Zombie sa Earth upang habulin si Jiang Xi, ngunit bigla na lang itong yumuko sa lupa at nagsimulang umusok ang buong katawan. Kasunod nito ay biglang lumipad ang mga patay na sundalo at muling nabuhay muli. Muling binuhay ni Jiang Xi ang mga patay na sundalo upang gawing kanyang hukbo. Habang naguguluhan pa ang mga tao sa paligid sa ginawa niyang ito, ay hindi naman magpapatalo si Zombie sa kanya, kaya ginamit niya ang wasak na lungsod. Ginamit niya ang kanyang zombie gene sa lungsod upang buhayin ang mga namatay na tao doon. Kasunod nito ay nagsimulang maglabasan ang mga kalansay mula sa lupa. Ginamit din ni Zombie ang kanyang mga genes upang muling buhayin ang mga patay na bangkay at gawin itong kanyang hukbo.
Sandali namang natulala ang mga tao matapos masaksihan ang mga nangyaring ito, at pagkatapos ay napasigaw. Sila sa sobrang takot dahil sa kakaibang kapangyarihan ng dalawang ito na parang mga necromancer. Habang naghahanda si Jiangxi para sa paparating na mga atake, si Zombie naman ay naghihintay na sumugod siya. Gayunpaman, isa sa mga nagmamasid ay nakakita ng kanyang malalayong kamag-anak na naging mga zombie. Napalingon sina Lanky at Violet matapos makita ang hukbo ng mga zombie na ginawa ni Zombie. Muling ginamit ni Zombie ang kanyang kapangyarihan upang palakasin pa ang kanyang mga zombie, kaya nagsimulang mag-transform ang mga zombie sa kanilang pangalawang anyo. Nang makita ito ni Lanky at Violet, sila'y nagulat, dahil ang hukbo ng mga zombie ay may pangalawang anyo na rin. Hindi sila makapaniwala na may ganitong kakayahan ng mga zombie, katulad ng sa kanila, na nagiging pangalawang anyo. Kasunod nito ay inutusan ni Zombie ang kanyang hukbo na atakihin ang hukbo ni Jiangxi. Agad namang kumilos ang hukbo ni Jiangxi upang lumaban pabalik. Ang hukbo ni Zombie ang nanguna sa pakikipaglaban sa hukbo ni Jiangxi. Habang pinagmamasdan ito ni Jiangxi, napagtanto niyang kailangan niyang kumilos dahil kung hindi, matatalo siya. Pagkatapos, lumipad siya papunta kay Zombie. Ngunit agad na nablock ni Zombie ang atake ni Jiangxi gamit ang sarili niyang kamao. Ngunit dahil sa kanilang malalakas na puwersa, nagdulot sila ng malaking pinsala sa lungsod. Matapos maramdaman ni Lanky at Violet ang puwersang ito, ay napagtanto nila na kung walang mananalo sa kanila ay siguradong maglalaho sila kasama ng mundong ito. Sa kabilang banda, nagsimulang kumilos ang gobyerno upang sakupin ang isla, dahil alam nilang nagtatago si Professor Fei sa loob nito. Habang abala pa ang Ancient One at ang assistant sa pagsigaw ng kanilang suporta kay Jiangxi, ay sinigawan din sila ni Professor Fei at sinabi na ang mga militar ay lumapag na sa kanilang isla, kaya binalaan niya sila na kung hindi sila kikilos ay mahuhuli sila. Nagulat naman ang Ancient One nang marinig ito, ngunit wala ng oras ang propesor para ipaliwanag pa sa kanila ang nangyayari at sa halip ay inutusan niya sila na tumakas na. Samantala ginagawa ng mga general ang kanilang makakaya upang patayin ang bawat halimaw na nagbabantay sa isla. Gayunpaman, kasabay nito ay sinimulang sunugin ni Professor Fei at ng iba pa ang lahat ng hindi nila madadalang documents, kasama na ang mga materyales sa pananaliksik. Pagkatapos gawin ito ay naghahanda na silang umalis sa isla sa lalong madaling panahon. Habang sila'y nakasakay na sa isang helicopter, sinabi ni Professor Fei sa piloto na mag-take off na. Ngunit hindi makalipad ang helicopter dahil may pumipigil sa kanila. Nang tingnan nila kung ano ito, nakita nilang nakahawak si Lanky sa eroplano upang hindi ito makalipad. Natagpuan ni Lanky ang kanilang kinaroroonan sa isla, at nang matanto nila ito, alam nilang sila'y nasa panganib. Pagkatapos, itinapon sila ni Lanky kasama ang helicopter. Sa wakas, nahuli sila. Sa sandaling ito ay tinanong ni Violet kung siya ba ang ancient person, ngunit duda siya dahil iniisip niyang matangkad at marangal ito nang nakita niya ang mecha na ginamit nito noon, ngunit nadismaya siya nang matuklasan niyang isa lang itong kalbo at matandang lalaki. Kaya tinanong niya kung paano nila mapapahinto ang laban na ito, ngunit nagkunwari lamang ang Ancient One na walang alam sa kanyang mga sinasabi. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ng Ancient One na imposible ito dahil sa napakalaking enerhiya ang kailangan, at walang sinuman ang makakapigil dito. Ngunit hindi naniwala si Violet sa sinabi niya dahil wala itong katuturan. Habang ginagawa pa niya ito ay sinabihan ni Lanky si Violet na pakawalan siya, at gagamitin niya ang kanyang paraan upang magsalita ito ng totoo. Nang marinig ito, ay agad niya itong binitiwan, habang papalapit na si Lanky sa kanya. Tinanong ng Ancient One kung ano ang gagawin ni Lanky sa kanya, ngunit sa halip na sagutin ang kanyang tanong ay bigla itong nagpakawala ng atake, na nagresulta ng maliit na hiwa sa Ancient One. Lumalabas na ginamit niya ang zombie genes katulad ng ginawa ni Zombie noon sa Academy. Matapos namang mangyari yun ay tuluyan lang natulala ang Ancient One at handa nang sagutin ang lahat ng kanyang mga tanong. Abangan ang susunod na kabanata.